Puspusan ng paglilinis ng abo ng mga residente sa Albay. Sa kabila yan ng patuloy na pag-alboroto ng Bulkang Mayon na sinabayan pa ng ulan. Live mula sa Albay ng sa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang mga residente dyan? Nako Cheryl, tila nagkasabay-sabay nga yung mga nararanasang hamon ng ilang mga albayano bukod nga kasi sa matinding ashfall na 5 araw nang iniinda ng mga apektadong bayan. Patuloy pa nga rin nag-aalboroto itong Bulkang Mayon at nako, sinasabayan na rin ito ng mga nararanasang pag-ulan dito sa lugar, bagay na sinamantala na rin kahit papano ng mga naglilinis na residente. Walang sinayang na oras ang mga residente ng barangay Tumpa sa Kamalig, Albay. Gamit ang pala, nilinis nila ang mga abo na bumagsak mula pa nung Sabado at nanikit na sa kalsada. Bahagi ito ng Food for Work program ng lokal na pamahalaan kung saan inunang isali ang mga naluging magsasaka dahil sa nasira nilang pananim. Hindi nila alintana kahit umulan pa kaninang umaga. Yun nga sirang inintay namin na umulan kasi yung abo kasi mahirap naman linisin. Pagdating ng malakas yung hangin, napasok din sa sa mga bahay. Doble hirap nga lang ang paghakot ng mga nabasang abo dahil makapal na putik naman ang resulta. Di hamak na mas mabigat do ito kumpara sa ordinaryong buhangin at naninikit pa sa mga pala. Kaya naman, naka-standby na rin ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection para bombahan ito ng malakas na tubig. Sa bayan ng Ginubatan, tuloy-tuloy rin ang flushing operations ng mga bumbero kahit na gabi mula sa mismong plaza, mga pader at kalsada. Kinaumagahan, nasa pulmuli sa camera footage ng FIVOX ang unti-unting pagkapal ng malaulap na abo sa bahagi ng Bulkang Mayon. Mula ito sa panibagong pyroclastic density current o uson o yung mabilis na pagragasa pababa ng maiinit na bato, abo at gas mula sa bulkan. Sa tala ng FIVOX, umabot ng 2 kilometrong haba ng naturang uson sa Miisi Gully. Ito ang parehong dinaanan ng mahigit 5 kilometrong uson nung Sabado na nag-iwan ng matinding ashfall. Maswerte namang umulan. Marami kasi sa mga residente ang nagkakasakit na. Gaya ng magsasaka na si Pedro Naga na dati na nagkasakit sa baga dahil sa ilang araw na exposure sa abo. Yung pag-iga namin parang yung masikip maano sa lalamunan. Tapos pag minsan hinga kami, pag nakawala na yung alikabok, kami hinga ng Pinipigilan yung huminga? Pigilan muna. Iniinda rin niya ang nararanasang allergy o pangangati sa balat. Sa record ng Albay Provincial Health Office, 2 ang kinilangang dalhin sa ospital dahil sa hirap sa paghinga. Isa sa Ginubatan at isa galing sa Ligao City na agad namang nabigyan ng lunas. Kaya pa ulit-ulit na paalala ng mga otoridad, huwag paglaruan at baliwalain ng mga abo dahil sa peligrong dala nito sa kalusugan. It contains sulfur and also it becomes, pag tayo yung tamaan nito, maaaring maging irritation sa ating mata, sa ating skin, or even if na-inhale, maaaring maging irritation sa ating lungs. Kaya naman kanina, agad na mahagi ng N95 face mask ang Alagang Kapatid Foundation. Pati mga dumaraang motorista, binigyan ng proteksyon mula sa ashfall, lalo sa oras na uminit uli at matuyo ang mga nabasang abo. Cheryl, sa ngayon, nag-set up ng mobile kitchen ang Alagang Kapatid Foundation dito sa Barrio Elementary School para bigyan ng mainit at talagang masarap na pansit ang ating mga kapatid na dito muna pansamantalang nananatili. Ito yung mga taga-barangay Kirangay na pasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Naubos na yata yung mahabang pila kanina kasi talagang 80 pamilya ang talagang kumain at talagang nag-enjoy dito sa pansit na may kasama pang tinapay. Bago yan, nagkaroon din ng psychosocial activities ang ACFI kasama naman ng mga bata sa nararanasan nilang mga trauma para ito ay at least masolusyonan kahit paano at saka matulungan. At bukod dito, nakahanda din na ibigay pa ng Alagang Kapatid Foundation kasama ang kanilang mga partners yung mga iba pa mga relief packs, mga food items, mga sheets, mga kumot at saka meron pa mga tuwalya at may libreng entertainment pa para ipanood ang mga TV5 programs ng ating network. Next week o sa Lunes, nakatakdang simula naman ng pamamahagi ng DSWD ng mahigit 10,000 piso na cash aid para naman sa mga apektadong magsasaka na aabot sa 6,000 dulot ng matinding ashfall na kanilang dinanas. Cheryl.
Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.